Okay, mayong buntag. Hello. Mayong buntag sa tanan. So, matag Domingo, gitugutan lang tani Padre og 40 minutos para sa question and answer. So, mangutana mo, mutubag me, unya, og mahimo, papel lang, kay digin malikayan nga mulitan niya gyud. So, og mahimo, isulat lang ang inyong pangutana. Unya, ang pagpangutana is another form of learning. Kanang dili mo mag-uli ba nga magbagot-pot? So, ipangutana. Okay, magsugod ta. Arita sa unang pangutana. Tadadang. Brad, nganong dili man pwede musulod din sa ministry kung naka-short nga papuok or naka-v-neck ang dughan. Ngano kanong dili, ngano mang gibawal man kuno Brad nga magpapuok musulod ari? Muna yun ang pangutana, bro. Ngano ka pong bawalan man nato o pakaon ang baboy ang high blood, no? Wala ka gets. So, arita, nganong bawal ang magpapuok? Hinumduman nato ka magpapuok og short tingali. Magpapuok og short. O ka na yung una, aron di magkasa si Bro Leo. Itaw, arita sa Biblia, ngano man nga kung mo approach ta sa Pangginoo, kinahanglan nga ma-practice man tag modesty. Hinumduman na to nga kining inyong giduol nga opisinahan sa simbahan man so dili ni siya ingon nga plaza, di po ni beach, di po ni mall. So ang atong gianhi dire ngayo tag kaayuhan sa Ginoo. So unsa may giingon sa 1 Timoteo kapitulo 2. Ato basahon ang Biblia atong patubagon sa pangutana ha. 1 Timoteo 2:9. Paminawa ninyo ang giingon. Buot usab ako nga ang mga babae magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamiste. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o mogamit og mga mahalong sapot. Hinunua, magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babae nga nagpaila nga sila Dios nun. So ngano nga gi-encourage, nganong gi-discourage namo nga magpapuok og muare dire tungod kay Dios nun man kining nga ministry, Dios nun man ang katuyuan niini, mao na nga kinahanglan tang magpakita nga naputay Dios nun nga disposisyon. So ang giingon dire kana di ang tinarong sa pagpamiste, pagpakita kana, pagpaila sa usa ka babae nga Dios nun. So sa ako nang giingon kaganiha nga diha to'y Tagalite nga perte ka seksi gakisi-kisi kadaghanan na mahitabo dire bra, di ba? Naingon nga inig abot pa na mo ingon na mag-ana dito mga minister, Brad, seksi kayo di ba ka na mo react unsang pales. Kadaghanan doon na nahitabo kanang mga seksi revealing bitaw kayo nga murag binuntang lubi kanang taas pa ang bursa kaysa short. So inig bendita na mang react. So mano man mo na nga kami amo so nang gisulti ninyo nga nazo yawa gapaluyo ana kay makaangin ko ka sa uban pagpakasa. So mo na no tungod kay ga-practice ta sa standard ni Kristo. Moray pinaka-shortcut nga tubag. Tungod ganong gibawal na kay gisunod nato ang standard sa Ginoo. Wa ta tudloe nga sundon atong kaugalingong gusto. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat. I hope nga dili ma-offense. Sumuogan na ang roles. Ikaduhang pangutana, Brad, nganong bawal man i-deliverance ang dili maka-attend og catechism? Una na nganong bawal i-deliverance ngano man kay ang catechism healing na daan. Kay matud pa sa Oseas nga daghang nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo.
Mao bitaw nga nakoy pasyente dire nga katong mga miaging Domingo wala siya ga-renounce. Unya nanada ay si kanabitong speaking in tongues bitaw nga sa couples. So sa diha nga pag-deliverance wala siya ni-react. So sa diha nga ang gipangutana, kumusta naman ka sa nga init ra akong lawas. Ang gipangutana sa interview apil sa couples. Mao to nga sa diha nga gipa-renounce nako siya didto na grabe ang gato na iyang baba wa na yan napugnan gihilak na sa taman. So ang ato ang purpose ani nga ngano makatikays ta kay diha man gud sa kahibalo nato kung makahibalo ta sa doktrina sa simbahan mawad-an og stronghold ang mga yawa. Mao na sa purpose ani kay daghang ga pa-deliverance dire nga wala ga-renounce iyang pamilya wala gihapon na bag-o iyang pamilya gihapon wala sila nakighiuli sa iyang mama ug papa unsay nahitabo dugay na nga panahon wa gihapon na ulian. Ngano man ang importante man gud ani is unity sa pamilya, ang pagkahiusa sa pamilya, ang imong batasan tarungon kay nay uban dire nga moari dire naglagot sa mga minister di mutagad. Nga poses na ganiya di gihapon mutagad. Unsa man pagkaulian ninyo? Unsa man pagkaulian ana nga wa ganita na wala ganitay sakto nga relasyon ngadto sa uban. Dili man na siya pwede. Kay dili man itambal nga inigtumar nimo mawala ang sakit imong batasan nga pabilin. Dili ni siya ang tudlo gyud sa Ginoo pagka naulian ang mga tawo nga diha nga iyang gitamba iyang healing unsa may iyang giingon lakaw ug ayaw na pagpakasala. Muna ang gitudlo ni Kristo mismo. Muna nga kita gani nga ganahan ra ta moari diri magpahiling kay gadali panguli na lang mudaan. Ayaw gyud mo og pag-expect nga i-deliverance. Kay once na wala mo kay balo sa katikisem, dili ninyo matuhog ang katikisem, di jud mo maulian. Mao na saktong pag-istorya. Once gani dili mo mag sa inyong prayer life, dili mo magampo kada adlaw, unsaon pagkaulian ninyo? Mao bitaw nga giingon ni Padre Sikia o ni Padre Kabading, dili sila mo deliverance og emergency. Walay deliverance nga emergency nga naman, dili ta albularyo. Ang purpose nato sa deliverance, dili pariakon kamo. Nga naman, once na naa na mo sa katikism, once na naa na mo paghinulsol, once na naa na mo conversion, mawad-an og stronghold ang yawa, inig deliverance ninyo ana, mild na lang ang inyuhang reaksyon. Dili kay mura mo og itik nga gilambusa, nagkisi-kisi. Mao na say purpose nato nga naatay katikisem o kaniron sa pagpangutana. Once nga namoy kalibog og kanang duha-duha sa inyohang hunahuna, di jud mo maulian. Mo na ha, tambag lang namo ni ninyo karon. Kay dili mi albularyo, ang amo ang gihatag ninyo katikismo sa simbahan para kamo maulian. Muna, last option na siya ang deliverance para mawad-an og stronghold ang yawa inig deliverance hawa ditso. Kay dili mo hawa ang yawa once na pay stronghold sa imong kinabuhi. Muna hinumdumin ninyo ha. Dili mo hawa ang yawa once na stronghold sa inyong kinabuhi. Unsa may stronghold sa yawa, sala ninyo inyong batasan, inyong patutuo o dili ganida ninyo i-renounce og tinud-anay, dili mo hawa jud ang yawa. Maora na akong tubag. Okay, daghang salamat mo to kay importante ang katikisem. Okay? Padayon ta. Pangutana, Brad, pwede ba maghalad og pagkaon sa altar sa Santos kon fiesta? Kay nasabtan ako ang prayer nga sa kalag-kalag dili man lagi pwede maghalad. Ang tubag dili pwede. Kay ang pagkaon para sa tao. Nakakita na ba mo rebulto ning kaon? Kinsa may inyong gihalaran? No mo nang no nga kana siya nga mahog na siya nga patuo-tuo. No ang sinugdan jud ana
karon na-develop na siya nga hasta ang larawan sa santos halaran. Pero ang sinugdanan jud ana kanarang kag sa namatay kay kining namatay ija ra bang paborito sa buhi pa hupya paborito ani tanduay mo ni kamatay dadag tanduay labong sa buhi pag mo inom tanduay imo puspusag butay nga mo nay kuan ba sa buhi pa wa pa kana humba karon nga namatay na gi dalitag humba ato minteryo amigas na ining kaon hinumduman nato sa praktikal nga pagkasulti ang pagkaon para natong mga buhi. Unya kanang mga santos buhi man ang ilang espiritu para ra na natong mga tao nga naay buhi nga naay lawas po nga buhi. Dili na siya ang mga espiritu o malabi na ang mga santos wa na sila magkinahanglan sa mga halad nga pagkaon. Ang mga santos malipay na sila kung atong awaton ang ilang kinabuhi. Mao na nga ang atong pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, ang kalipay sa Dios, kalipay sa mga santos. Dili ang paghalad-halad og humba sa altar. Mao ito ba? Okay, daghang salamat. Kanang ang nangutana to palyog-log og tumana ha, dili ang imo mo'y magbuot. Basin nangutana ka nya magyapon kahalad lang gyapon ka sa mga santos. So tumana tong mga among tubag. Ikaduhang dugang pangutana. During deliverance, Brad, sa balay, pwede ba gamiton ang bell, ipatingog, ikot sa balay? Bisan unsa nga adlaw, pwede mag-deliverance sa balay? Unsa jud ang oras nga maayo i-deliverance ang balay? Ang bell kuno, bro, gamiton ba kuno sa Pwede kayo gamiton ang bell sa panahon sa deliverance sa inyong balay. No? Holy exercise bell. Nya mao na siya gamiton nato nga para paiway po sa mga bad spirit, no? Amo pwede gina gamiton nato sa panahon nga magsulim si Father, no? So pwede kayo gamiton ang bell. Sumoto itubag. Okay, salamat. Dugang pangutana. Brad, kung ang ikaduhang pangutana murag unsang oras lagi kuno ang the best nga mag-deliverance, bro? Oras ang iyang gisgutan. Ang bell okay na to, pwede. Ang oras depende na nimo unsa ka orasa nga bakante. No? Pero why time ana nga unsang orasa. Basta importante nga ang importante gud mag-deliverance nga ang tibok pamilya nasa state of grace, no? Amen. So mo na siya. Okay. Dugang pangutana. Brad, kung mag-devotion ko ni San Miguel or Saint Michael, unsay angay buhaton before, during, o after? Ang pagdevotion mga igsoon sa mga santos, ang ato ra gyung buhaton ana una nga atong pamalandungan ang kinabuhi San Miguel Arkanghel unsa may atong makuha nga lesson diha sa mao ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. So kung magdevotion ta ni Saint Michael, una natong buhaton nga maningkamot ta nga magmatinud-anon ta sa Ginoo bisag unsay mahitabo sa tong kinabuhi. O ikaduha, sama ni San Miguel, ija jong gidepinsaan ang kamatuoran. Wala siya mobiya sa kamatuoran, iya ning gipaglaban. So mao na nakig-away gyud siya sa yawa nga gustong maghari-hari sa langit. So mao ra gyud na nga awaton nato ang pagkamasinugtanon ni San Miguel ug ang iyang kaisog paglaban sa kamatuoran. Mao nay angay natong buhaton. Okay, dugang pangutana. Brad, inigsulod sa simbahan, kinahanglan ba nga mo genuflex bisan wala ang Blessed Sacrament sa altar? Dili mahitabo nga way Blessed Sacrament sa altar sa simbahan. Kay og mawa man gani na gikawat di ay. Mao na nga dili mahitabo nga mawa na. Gani kanang panahon sa Huwebes Santo wala man na mawa kanang gikan sa tabernacle ibalhin siya kanang altar of repose diba ibalhin siya glain. Nagsimbolo na siya sa garden sa Getsemane. Diin si Kristo nagtukaw dito
sa garden sa Getsemani kay sakramento kabantay mo kanang sa altar o prepose nindot kay nang mga buwak kana nagsymbolize siya sa garden tanaman sa Getsemani din si Kristo nagampo para nato mo na nga mo na nga basta mo labay tag simbahan gani sa parokya dunay tulo ka lugar nga ag-isip na to nga balaan. Una ang simbahan, ikaduha ang atong mga kapilya, bisag wa ang Blessed Sacrament sana ang nakapabalaan ni ana nga kapilya kay ato nang gigamit nga lugar para sa santos nga misa. Mao na nga tahuron gyapon nato nga balaan nga lugar. Ikatulo ang menteryo. Pero unsay atong giisip menteryo, horror ning menteryo, hadlok ning menteryo, balaan na. Balaan ang menteryo mga igsoon, balaang lugar. So mao na no nga mo genuflect kita agig pagtahod sa atong Ginoo nga naa diha sa Santissimo Sacramento. Mo tito ba? Ako lang nga personal nga pangutana, Brad. Unsa din ang genuflect? Kanang genuflect kanang ang pikas tuhod ra nimo mao imong gipiko. Okay. Kay niling naman na og duha ka tuhod ang imong gipiko, luhod naman na. Ang genuflect nga nang genuflect gipiko ra nimo ang pikas tuhod. Kana god nga gesture sa karaang panahon, labi na sa mga Romanhon o sa karaang panahon, maunay atong ipakita nga gesture kung moatubang ta sa usa ka hari. Di ba, mulabay ang hari, mo genuflect ang tanan, o di ba, muluhod, mubaw. So, bisan og dili lang genuflect, kana lang pagbaw na to. Basta nagpakita ta gesture sa pagtahod timaan, nga gituuhan na to, ning tuog yuta, nga ang presyensya ni Kristo naa diha sa tabernakulo, sa santos nga Eucharistia. Mao na nga, mo good morning manganitag mayor, nga tawo ra na, kurakot pa ng uban, mutahod man ganita nganong wa man tay tahod sa atong Ginoo nga labaw sa tanan. Maunay kuwang natong mga Katoliko. Lack of appreciation sa presyensya sa Ginoo diha sa Blessed Sacraments. Mo tito ba? Okay, dugang pangutana, Brad, epektibo ba ang holy water, holy salt, holy oil nga na-bless lang diha sa online sa YouTube ni Father Darwin? Ang pinaka-importante ana ang disposisyon sa usa ka gagamit. Kay matud pa sa kaning sa kaalam ni Solomon, bro ba? Nga kung sa SGS kung gamiton nimo sa pamaagi nga balaanon kamo usab mahimong balaan. Mao na siya punto na to nga epektibo ba. Kanang sa online, epektibo gihapon siya once na kana bitaw emergency kana bitaw wala moy layo mo og simbahan kanang layo ha sakay gani na nimog series paingon didto makapabless gani ka kana ayaw pagsalig og online once nga naa gani ka ikaplite dito sa inyong parokya para makapabless ayaw po mo pagpili-pili og pare. Kaya ang online blessing manggod, alang rana sa mga OFW, for example, nasa Saudi Arabia, na ako'y, kanang parente, nga wala say finding sa doktor, nasa Saudi, sa diha nga, gipabless niya online ni Padre niya, gadeliveran siya, nagsuka sa taman, usa ka kumkum nga buhok, di sa nagikan. Naulian siya. Suka na siya, alang laman sa mga kanang emergency kanang layo jud wa joy simbahan pero imuhang simbahan gani usa ka dive na pultahan na ayaw na ipa-online og blessing adto yun mo dito sa inyong kura paruko ayaw po mo pamili og pare kay sala na siya ha ang atong pagtuo mao'y atong ipalambo i-activate ang atong pagtuo kag na ganit ay kalagot sa pare di ta mo adto kasala jud ka. Mao na siya ay mo pamili og pare ang blessing nga online alang lana niadto nga dili sila makaadto sa simbahan ug wala po'y simbahan. Ora to itubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana. Brad, kung ang usa ka imahin like Santo Niño naputol, pwede pa ba siya ibutang sa altar?
So unsa to bo? Santo Niño. Bisan gusto ko nang imahin. Bisa ko sa imahin. Like Santo Niño. Naputol, pwede pa ba So, ibutang sa altar? Timan-an na to nga kanang imahin, kung maguba na siya or mabali, example, imahin, maputol ang kamot, maputol ang ulo, or ang rosary, maputol, kana siya is ma-desecrate na siya. Unsa may desecrate? Mawala ang blessing. Diba? Mawala ang blessing. So kung rosary naputol, kung inyohang nasumpay, inyo nang ipabless og balik. Kay mawala na ang blessing ana. Nya og ang mga ribulto pod nga kanang naputol, unya kanang mura og kanang significance kay kaninyo, mura og kanang nag-uban na ninyo anang kinabuhi. Kung inyong ipaayo, situit nga kinanglan mabalik siya sa original niya nga porma. Dili siya mahimong horror o porma. Kung mahimo ng horror o porma, so isurrender na i-dispose na siya. I-surrender na ninyo sa inyong pare or wala man gani ka surrendera na kamo mismo mo dispose. Dili siya ingong labay kuan kay bisan og desecrate na siya, pero once nga na blessingan na siya, bisan og pagkaguba na wala iyang blessing ana. So ang nahitabo na imo nang mangita kag lugar nga kanang medyo dili kayo maagian og tao, nya kaman imo nang dukdukon, pagkauman magkubkob ka dito imong ilubong. Unya mga painungdang lana nimo usa ka mana mo, usa ka gamay kamare, usa ka gloria, kaman ilubong. Nganong dugmokon man kay basin unya og makit-a na ba makubkuban, uy nya putol ra ditong kamot. Moin oy day Santo Niño nagmilagro kay nagpakita nako. Patay himuan day nyo kapilya. Awa na patuo-tuo na. Mo nang gubon jud siya, ha? So ingon na, usbo nako tanan nga mga nadamit sa mga rebulto or bisag kuros, maputol ang kuros, ma-desecrate na siya. So ingon na siya, ha? Kinanglan nang i-dispose siya. Okay, daghang salamat Brad sa tubag. Nya pay dugang pangutan na Brad, unsaon man nako pag-overcome ang last LUST kining uwag nga lisod man kayo kay lalaki ra ba ko? Unsaon ko niya pag-overcome bro? Kay laki daw siya. Matod pa ni Saint Augustine sa 7 capital sins, ang pinakalisod yod nga kanang buntogon mao ang espiritu sa kaulag, kining sala sa kaulag. Kay nagkinahanglan gyud siya og frequent nga combat. Mo na nga ang iyang battle is frequent, unya ang victory is rare. Kasagaran mapukan ta. Mao ta akong giingon kaganiha, balikon ako ang addiction, ang usa jud sa makatabang nga makalingkawas ta sa addiction. Una, kinig yung regular confession. Kanunay nga pagkumpisal, pagampo sa santos nga rosaryo, kinasing-kasing, i-consecrate nato atong kaugalingon, consecration to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, sa kana nga mga prayer o kining prayer of deliverance, magatabang ni nato. O kini, ayaw ninyo ni kalimte nga mo stay away ta sa mga butang nga makatrigger sa maong uwag. Mana unsa may mga situation kasagaran cellphone mao na nga likayina isa pod kining kaulag matrigger gyud ni siya kung mo isolate ta, meaning labi na mag-inusarat. Mao na nga ikip na to ang atong huna-huna o labi na ang atong kaugalingon nga mabisi. So spiritual readings basa ba kata, pero lagi kung gauna na ang kaulag sa atong una-huna, tapuan naman ta mo basa na asap sa ganahan mo basa nang ga-imagine na kaglami. Mao na nga aron ato nang malikayan, mao na nga mo appeal kita, muduol ta sa mga tao nga matawag ato mga Diyos nun, mo stay away ta sa occasion, mga okasyon sa pagpakasala. Mas maayo nga naa kay support system, mga grupo baka karon nga mga kapunungan sa simbahan nga maunay makatabang na to nga dili mapukaw ang atong kaulag. So mao to siya ang mga basic nga mga pamaagi.
Then, mao balikon ako, importante kayo nga pagkumpisal ni anang mga salaa. Okay, padayon ta. Brad, kinahanglan pa ba ang kasal? Bisag 32 anyos na nga nag-uban? Rhetorical question maron, kanang pangutana nga nahibaw na daan sa tubag ba? No nga kinahanglan pa ba ang kasal nga ang pagtuo sa uban nga nganong akaslon pamanggadog naman me? Mao tali na pagtuo. Ang unang rason nganong modawat sa sakramento sa kasal, unang rason gyud sugo ni Kristo. Ang pagdawat sa mga sakramento, pagpahimos na siya sa grasya nga mo'y bunga sa kamatayon ni Kristo sa krus. Ug ang pagdumili, pagdawat sa mga sakramento, usa na kapagtamay sa kamatayon ni Kristo sa krus. Unang rason nganong kinahanglan magpakasal, sugo ni Kristo. Sugo na. Unya, di mahimo og direct to God rabad. Sangpit lang kos Ginoo. Lucas 6:46. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga di man mo maminaw, di man mo mumutuman sa akong mga sugo. So peligro din na siya. So ang usa ka tawo nga nagdumili pagdawat sa sakramento sa kasal, naa siya sa estado sa salang mortal. Mao na unsa may giingon diha sa Isaiah 59:1 hangtod sa 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaabot nato. Dili bungol lang yang mga dalunggan nga dili siya makadungog sa atong mga hangyo. Apan ang inyong mga sala maoy nagulang tali kaninyo og sa Ginoo nga inyong Dios. Ang inyong mga sala maoy nakaingon nga nagpalayo siya kaninyo. So naa dita sa estado sa sala nabugto ang atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga ang tubag ni ana nga og pananglit imo man ang desisyon nga di ibutanta di jud magpakasal wa man ang simbahan wa man joy gahom ang simbahan nga pasakaan og kaso tong tanang way kasal dili man ingon ang simbahan giagad ra man gyud na sa atong kabubuton karon tumanon man ninyo dili og dili mo motuman. Kung moabot man gani ninyo ang mga pagsulay o paminaw ninyo muraman og bungol ang Ginoo, wa tay katungod mo question sa Ginoo kung unsay mahitabo nato kay kita mismo mipili nga atong talikdan og biyaan ang Ginoo pinaagi sa pagkamasinupakon. Mao nay tubag. Okay. Kining sunod nga pangutana Brad, medyo na pagka legal nya napoy pagka spiritual. Ingon siya, Brad, okay ra ba Brad nga nakapasaylo ko sa katao nga sayang gibuhat sa muang pamilya pero ang akong pagsalig niya menos na. Sala ba ni? May pasaylo siya pero ang iya ko nung pagsalig Brad may menos na. So kana siya ibutang ta. Rapist. Gi-rape ka. O nga na baka usa ka gikulata ka naay mga abuse nga nahitabo. Pwede nimo siyang pasayloon pero dili dautan nga maglikay kaniya. Or sakto pod nga dili na kamo kumpiyansa o kanang gingon og salig. Kay ang imong pagpasaylo nangayo man siya og ang imo kintay prinsipyo ba bahala og wa ni mangayo og pasaylo naho aho lang ning pasayloon pero dili na ko mo kumpiyansa kay basin unyag mag-abusar na pod nagbalik okay na siya mo na ingog prudence. Gamita ang common sense. Kung ang imong paghatag sa imong pagsalig, maunay makaingon nga basin unya og buhaton niya ang maong sa pagbalik nga makaguba nimo o sa imong pamilya, atong katungdanan ang pagdepensa sa atong katungod. Ang importante, wala ta maghambin og kasuko og pagdumot ni plano nga nagngandoy ta nga madaot ang maong tao. Ang ato lang bisan og galisod ta paghatag sa atong pagsalig normal ra man jud ang tao kung maguba ang atong pagsalig dili man jud na basta-basta mabalik kay dili man ta pareha sa Ginoo nga makabasa ta sa hunahuna sa uban ang ato lang gyud iampo mao nang gingon si Kristo nga pasaylua ang nanghimaraot kaninyo og panalangini ang tanan nga nakapasakit kanyo meaning atong iampo.
Kay diha sa pagampo ang Ginoo mohatag og kalamdag unsaon nato paghandol ang mga lisod nga sitwasyon. Dili instant ang tubag ana, nagagad na siya sa sitwasyon. Nakinahanglan ta og kalamdag gikan sa Ginoo diha sa pagampo. Mo titubag. So, dayon Brad, may padayon siya nga ilabi na siya ang kaning tao nga yang gipasaylo contract kun kwaon ang inyong mismong panimalay. Unsa man ning pasabot nga panimalay, ang property or ang pamilya? Mismo prangka niya kay siya kuno na plano nga ipaguba ang mao gusto niya nga gubon imo ang panimalay kay naa sa mga plano sa kuha. Unsa may angay ni namong buhaton? Duol og abogado. Kay kanang dapita legal matters na why mahimo ang simbahan ana, kay ang mahimo sa simbahan espiritual kung magregarding na gani sa mga property nga inulugay na property, kinahanglan iagi na sa legal, duol mog abogado og naay hulga ipablatter. Mao na buhaton ninyo atong iagi sa legal nga proseso. Mao ra nay matabang namo. Iduol og abogado, consult mo para mapasakaan og kaso ang angay mapasakaan. Okay, padayon ta. Unsaon man pagdeliverance ang atong balay? So dili na nato tason kay madugay man ta. So naa diha sa tindahan kung mupalit magani mo og handbook ni Padre Sikia, naa na nay guide. Naapoy gipost dito inyo ratong picturean. Para para magamit na ninyo sa inyong balay. Usa pod i-prepare ang inyong kaugalingon kay dili basta-basta nga mag-deliverance rata nga emergency lang. Tungod kay na nagkiraw-kiraw hala deliverance ditso wa po ka prepare sa imong kaugalingon. Motoy akong gigon kanina nga i-prepare ang imong kaugalingon pinaagi sa pagpuyo nga balaanon nga kinabuhi kay moingon man ang yawa pag deliverance nimo o pag kumpisal mo kauban naman ta. Nga usa ka man na pagpahawa. So mao na ang gikahadlukan sa yawa ang mga tawo nga naningkamot nga mobalik ang ilahang gugma ngadto sa Dios. Mora na importante. Sumara to itubag bro. So sa katunangutana sa dugang pangatubag, pwede nimo ipangutana sa deliverance minister ug asa ka na assign. So padayon ta, pwede ba mo kalawat Brad kung ang akong igsuon puro mga live-in nya wala makasal? Ako mismo ako igsuon live-in. Pwede ba ko mau kalawat? Siya iya igsuon ra live-in. Oh, nya siya pwede ba siya makalawat? Oh. Kung wa ka mag-live-in, wala ka sa state of sin, pwede. Pero ang imong igsuon dili pwede mo kalawat. Dili pwede mangalawat ang imong mga igsuon nga ga-live-in. Pero ikaw kung wala ka magbuhat sa ilang wala ka sa estado sa sala, makakalawat ka. Kay ang impediments o babag sa pagkalawat mao man ang salang mortal. Kung naa ka sa state of mortal sin, kinahanglan imo ng ikumpisal, hinulsulan og ikumpisal. Sa karon na kanang mga live-in di man jud na mawa ng saana og di sila mo pagpakasal, so mo nga sila may di pwede mo kalawat. Pero ikaw kung naa ka sa estado sa grasya, pwede ka mo kalawat. Wa kay apel sa imong mga igsoon. Pero ang imong mga igsoon, pwede gyapon mo simba. Dili lang mo kalawat. Oh. Kay diya sa misa na may gingon, Ginoo, dili ko angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, pamaayo ako. Pwede mo simba ha. Basin dili na lang mo simba kay dili makakalawat. Wala mo ingon ang simbahan na. Okay, dugang pangutana, Brad, kung absent ko sa Domingo nga misa, pwede ba ko mukalawat sa next nga Domingo, inigsimba na ko? Kung naa kay valid reason nganong wala ka makasimba karon nga Domingo, so mao na nga dili ka makasala. Wa kay dili ka makasa og mortal. Kay sa ako nang giingon nga ngani ha, kini di ang salang mortal aron siya mahimong mortal dunay tulo ka kondisyon. Una, grave matter, full knowledge ug full consent. Unsa man ang grave matter? Ang grave matter kanang maong buhat, usa ka seryoso nga buhat.
Kay seryoso siya nga buhat, dili siya katiaw-tiawan. Unsa may example anang grave matter, grave act kanang napo kasugo. Kung atong lapason ang napo kasugo, nakahimo tagbuhat nga seryoso. Unya sa napo kasugo, apil man ang kinahanglang mo simba ta sa adlaw sa Ginoo, adlaw ipapahulay. No more adlaw nga atong adlaw ipapahulay Domingo. Kinahanglan mo simba. Mao na nga kung lapason nato na nga dili ta mo simba nang adlaw, nakahimo ta grave act. Pero ang pangutana karon, imposible man pod kayo Katoliko kawa ka kahibawog mo na isugo. Kaysa elementary patagibalik-balik naman na sa katekista nang napo kasugo. So full na nga atong knowledge about ana. Ari na ta sa consent. Kadtong wa nimo pagsimba, napugos o kanang tinuyuan ba to nimo? Or na ba kay valid nga rason? For example, wa ka makasimba kay nasakit. Na kay valido nga rason. So pwede ka mo kalawat sa sunod nga Domingo. O dili ba kaha naay emergency, naay imong gihatod sa ospital sakop sa pamilya kinahanglang tabangon diha dayon. Na kay bugat nga rason nganong dili ka makasimba. Pero kung ang imong rason wa ka mo simba kay hangover kay nahubog ka ng anang Sabado. O dili ba kaha wa mo simba kay tuwa na ligog dagat. Ay panagsara bitaw ta maligog dagat. Mao nang maligo sa tagdagat di bitaw mudagan ng simbahan. Mano man pug manimba mo na di man pud mudagan ng dagat. So, mao na makasa gyud ta nag mortal sin kay tinuyuan manato. Why bugat nga rason nganong wa mo simba? Laing rason. Kung ang inyong rason tindahan, negosyo, mao wa mo simba, di na valid nga rason. No, dili na valid. Kinahanglan nakataya ang kinabuhi, nagatiman baka kag masakiton o midwife ka naay manganak anang orasa ang magmuingon kag unsa ra panganak kay mosimba sako. So kinahanglan luwason jud nimo una. Mao nay mga valid nga reason. Pag why valid reason, mortal sin. Di pwede nga mo kalawat sunod Domingo. Pero pwede ka mo kalawat sunod Domingo kung mo kumpisal ka una sa di pa magsugod ang misa. Mo titubag. Okay, sa balaod sa napulo ka sugo, ikatulo na nga sugo. Remember the Sabbath day, make it holy. Patyon ang dili mo simba. Sa karaang tugon. Okay, dugang ta pangutana. Pwede ba, Brad, ang usa ka exorcist sama ni Father Darwin, mahimo siyang bishop? Pwede ba siya mahimong bishop? Ang usa ka exorcist? Tanang pare, pwede gud mabisyap. Pero kung makita sa i-recommend man na sila. Kung makita sa mga kadagkuan sa simbahan nga angayan siya ituboy pagka-obispo, kana siya pwede na. Pero kana siya ang muhukom ana ang magisterium, ang hierarchy. Dili kita. Pasin bag mo petisyon ta sa Roma nga pwede baghimuon mong bisyap ni nga mong pare dire di na pwede. So pwede kayo kung kana siya, kung tawag na niya sa Ginoo, ang Ginoo na mangita ana og paagi nga makabaton og katumanan. Kay ang tanang obispo moagi man gyud na pagkapare. So mo na itubag. Ang tanang obispo exorcist gyud unta. Abi ninyo, ang chief exorcist sa usa ka diocese ang obispo. Ang obispo wa na makinahanglan og faculty or authority nga mo-perform og exorcism. Tanang obispo automatic nga exorcist. Pero subo palandungon, dili tanang obispo nagpractice sa maong authority. Pero pasalamat lang ta, bisag naay mga obispo nga wa gyud mo perform, dili active sa ilang pagka-exorcist, pero dunay mga pare nga ilang gidelegate ang ilang authority ug ang mga pare nga mao na ilang gitahasan sa pagkahimong exorcist. Maayo na siya kaysa laktod jong ang obispo di pa mo exorcise, wa pa gyud mag-appoint og exorcist, makaingon na jud tag kinsa kang Ginoo gialagaran ani. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Naligo mi og dagat, nakakita mig berhen sa Lourdes. Pwede pa ba ni ipa-bless sa pari? Bro, nakakita, nangaligo sa dagat bro niya. Berhen sa Lourdes. So, blessed pa ba? So ina na manggo daghan kay nang nahitabo nga naanod sa suba ila nang gibutang sa balay ug ilahan nang gihimo nga patron. Mag-amping ta ha, may pay mo palit mo bag-o.
Maorag yun na siya nga naman, wa ta kabalo, o gikan to sa albularyo, wa ta kabalo nga gidispose to suban. Mo na nga ang pinaka maano na to yun, ang mabuhat lang good na to, kay kung naamagani na sa dagat, sigurado disfigured. Nawala ang iyang pintal, nga putol-putol pa ng kamot, imbis ang mata nagpikot, lurat na to ato, kaya naigog bato, kaya imo pa yung gidalas balay, imo pa yung gampo pag yung dito, muna questionable yun na siya. Kaya daghan kay nahitabuan na nga, ningon sila, gikan man sa dagat bro, tanawa ba, nagkatubo-tubo. O, ngano matang mag-focus anang nitubo ng Santos, nitulo o nagluha, pero imuhang kinabuhi, wag yapon nabag-o, useless ra gyapon. Ayaw kayo mo pag-focus ana nga mga butanga. Wa man problema kay giano man sa sacramentals man siya. Pero kung ang ato gani nga ang ato bitang pagtuo bitaw ma-attach bitaw to sa usa ka butang, unya wala na bitaw na mao ang ato ang pagtuo, ang ato ang kinabuhi gyapon, wa gyapon na utro. Dili ka questionable yun na. Munang inyong buhaton pagpalit mo bag-o nga imahe, ipa-bless sa pare mo na pinaka insakto nga pamaagi. Moro to itubag. Okay. Dugang pangutana. So time check, 34 past before 10 o'clock. So we have 6 minutes more. So kung mahimo kanilang tulo ka pangutana, kay mubasa pa og intention mas. Okay, dugang pangutana, Brad, unsa man gyud ang color nga angay ipasuot sa Santo Niño? Green or other, o unsa nga color gawas sa pula? Unsa gyud ko nga color, Brad? Kay ang pula ko no common man. Basta na pa lain color nga puti. Okay, na yun man kay pula ko mo, saninaan po na ako blo. Di man na pwede. Kung unsa gyud giaprubahan sa simbahan, mo ora gyud to ipasuot na to. Pula man, Santo Niño de Cebu, di pula. Kung green na di la swerte na, di na pwede. So kung unsay gihatag nga ano sa simbahan, mo nay atong sundon. Kung unsay Santo Niño de Cebu, mo nay atong isa sanina pula nga kada bitang asa ni. Basta ga triangle na siya. Pero katong Santo Niño de Palaboy, ana magong Santo Niño de Palaboy, tanaw na mga dagway ana. Parihar ana sila halos og porma. Tigkulit man jud ko, sculptor man ko. Mailhan ako ng kanang mass production. Unsa man ang mass production? Usaray sculptor ana ug usaray hulmahan. Mao na nga ang mga Santo Niño de Palaboy halos parihar na siya og porma. Nya sanina na nila unsay gusto nila sanina toy ga pulis, toy ga nurse, toy ga na mangingisda, unsa pa na inyo? Ayaw po tawag inanaan ninyo ng ano, nay Santo Niño de Palaboy nga katong original. Nay original ana katong bata gyud siya nga murag na sa street ano ba kanang ng mga bata nga makililimos. O gisi ang sanina na siya original. Pero ayaw mo og sanina ana bisag unsa lang ang sanina sa inyong anak to tuwa na Santo Niño. O to nagpurol sa inyong sanina dito to nagbrep dito. Ayaw. Kung unsay gisulti sa simbahan mo atong sundon. So Santo Niño nga pula lang yun na siya. Katong Santo Niño de Cebu. Okay. O mara to itubag. Okay. Dapat gyud pula ha.